Hello, Pisces. Ito yung reading mo for this week, April 24 to 30. Ano yung mga mensahe, ganap, ang mga dapat mong malaman. But this reading, timeless din naman ito, kagaya ng lahat ng mga readings ko dito. So, kahit na anong petsa mo pa ito mapanood, kahit lumagpas dun sa mga nabanggit kong petsa. Maraming salamat for dropping by. Bago ka man dito or matagal na, Pisces, para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow. Yung mga interesado sa private reading ko, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. This is just a general reading. Pwedeng magre-resonate sa'yo, pwedeng hindi. Sa love reading, pwedeng energy mo, energy ni person yung nasasagap. Para sa iba, tapos na. Hindi ko kontrolado yan. Para sa iba, nangyayari. Sa ibang mangyayari pa lang. Okay? Wala akong control pagdating niya sa mga ganyang bagay. Unang card mo, the cat and lavender, independence, the vulture and asphodel upheaval, hawk and thistle, graceful persistence, the otter and cat tail, peace. Oops, kunin natin yun. Meron kang bull. Excuse me sa boses. Wow, money path. Money path. What else? Meron kang heart. Okay. Mga matters na malapit sa puso mo. O mga taong malapit sa puso mo. And target. Wow. Tayo ng patong muna natin to doon. Para hindi magulo yung mundo ni Purple Tin. Ayan, kuha tayo ng mga cards of course para sa love life. Love reading mong maiksi dito sa reading na to. Again, sa love readings, pwedeng energy mo, energy ni person yung nasasagap dito. Two-way yan. Kayong mag-analyze niyan since hindi naman ako psychic, kayo nakakaalam ng love story ninyo. Single. Oh. Proposal. Wow, ha? Compromise. Making changes. Between the lines. And non-committal. Independent. So, start na natin by reading muna itong mga oracle na to, oracle cards. So, yung unang-unang card mo is independence. Magkakaroon ka ng independence o pwedeng tinatamasa mo na to or ito yung gusto mong ma-achieve. Whether sa love life mo to o sa sarili mo, ha? Kasi, nakikita ko rito, sa love life mo, meron ding card dito ng pagiging single, detached, ayaw mo na ng commitment, non-committal. Sa love life mo yon. Pero dito rin, meron ka independence. O, pwede rin namang financial independence ito. O, basta something na magli-liberate sa iyo, Pisces,
So, this card declares your Independence Day. Kung kailan papatak yun. Independence saan? Hindi ko alam. Pwede mo nang, gusto mo nang kumalas, makalaya dito sa nangyayari sa'yo, o makalaya dito sa tao na to, or mga tao na to, sa sitwasyon na to. Depende. Kung ano yung nag-a-apply sa sitwasyon mo, sa panahong mabasa mo ito. This is you. Proclaiming your independence. Dinideklara mo na officially malaya ka na, kumakalas ka na rito, or finally natapos na. Kasi pwede rin namang ending yung nagbigay ng independence sa'yo eh. Or pwedeng ikaw din mismo, ipinaglaban mo yung independence mo, gumawa ka ng way na maliberate yung sarili mo dyan. Whether situation yan, connection, no? Whatever circumstance nga yung nag-a-apply sa, sa time na mapanood mo to. Upheaval. Matinding pinagdadaanan, sabihin na natin. Or mahirap. Mahirap. Okay, kasi naging matyaga ka. Naging matiisin ka, matyaga ka hanggang matapos to. Nakikita ko anumang upheaval, matinding dagok sa buhay yung kakaharapin mo or kinakaharap mo sa ngayon. With graceful persistence, you will overcome. Nandun yung resilience, nandun yung fighting spirit mo. Positibo. Positibo yung outlook mo siguro, kaya kahit gaano ka negative yung kakaharapin mo, paparating sa'yo, hindi ka matitinag, hindi ka magi-give up. No? Ito yung graceful persistence. Oh. Maliliit man yung pag-usad, na-appreciate mo yun, and alam mo, at nagko-continue ka, yun naman ang importante, hindi ka nag-quit, tinututukan mo pa rin, itinutuloy mo pa rin. So, yan yung iyong gift or blessing, Pisces. Having those qualities, you will overcome kung anumang upheaval tong paparating sa iyo. And with the Otter and Cattail, you will achieve peace. Why? Kasi ito, you'll proclaim your independence, or sabi ko nga, matatapos din yung period ng upheaval na yan, eventually. Mapapalitan ng period ng pagiging matahimik na. Kung ngayon, very chaotic yung nararanasan mo, or kung may paparating pa lamang sa iyo yan. Matatapos din yan, maliliberate mo rin yung sarili mo dyan, ma-overcome mo with graceful persistence, and you will achieve peace, independence, which is yung pinaka-reward dyan sa pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo. It means, nasa tamang nasa tamang mindset ka. Next cards, set of cards, Bull. Wag ka daw mag-back down, no, from opposition, no. Yun nga yung sinasabi kong graceful persistence, eh. Kasi man ito, malalagpasan mo to, masusurvive mo to. Wag ka lang panghihinaan ng loob. Wag ka lang mag-give up. Yun lang yung nakikita ko. Relationship man yan, anumang pagsubok yung pinagdadaanan mo. Financial man yan, o kung ano man patungkol saan. Show strength and fortitude. Practice graceful persistence. And you will overcome anumang upheaval to, yung binabanggit ko kanina. And this is the right path. Hindi ko masasabi Hindi ko alam kung tama o mali yung pamamaraan, pero ito yung path para lang makakuha ka ng pera. Ito yung path na magbibigay sa iyo ng sustenance, pambayad sa mga bills o whatever. Ito lang yung path na unang lalapit sa iyo or unang mong mahahanap as a source ng income. Ayan. Basta makakahanap ka ng
may mga diskarte ka, pamamaraan ka, makakahanap ka ng pagkukunan mo pangtustos sa mga pangangailangan, gastos, income, source of income ito. Sinabi ko nga hindi ko sinasabing yan yung the best na path, hindi ko sinasabing yan yung pinakatama, pero yan kasi yung unang-unang path na mahahanap mo Pero at least, 'di ba, meron kaysa bokya. Yun na lang yun, ipagpasalamat pa rin na meron. May source ng income. Love, deep affection and caring, matters of the heart. Ito na yung binabanggit ko kanina. Okay, so aside sa money path, merong tao na, hindi ko alam pwedeng two-way kasi ito pwedeng ikaw nakakaramdam nito, yung person na nakakadeal mo. Malalim ang malasakit sa'yo nitong tao na to. Hindi ka lang niya mahal, or hindi mo lang siya mahal. Kasi hindi ko alam kung ikaw to o siya Pero malalim ang feelings. Kasi iba, love lang, romantic, pero hindi talaga concerned. Ewan ko, meron bang ganun? Basta ito is the nurturing kind of love na makukuha mo from a person or maibibigay mo kung ikaw yung giver dito or receiver. Diba? Talagang may pakialam sa'yo itong tao na to. Gusto niya mapabuti ka, may malasakit sa'yo to. Willing siyang this person is willing to take care of you. Hindi yung tipong bebabyhin ka niya, yung basta. Pwede kasing ginagabayan ka rin itong tao na to Itong love naman na to is universal. Pwede namang hindi siya romantic, pero pwede ring romantic, no? So, yan, kung anong nagre-relate sa'yo. At mahihit mo yung target mo, Pisces. Ano man itong goal mo na to. Oo, napaka-inspired mo or yun nga, sabi dito, this person, kung sino yung tinutukoy dito, ikaw man yan yung person na nakakadil mo. Goal-oriented to. So, for sure, hindi to magkikwit, hindi to titigil hanggat di niya nahihit yung bullseye, which is yung pinaka-goal niya. Punta na tayo dito sa love life mo, Pisces. Pwedeng single ka, natin na relationship, pero merong proposal sa'yo dito. Kaya lang parang hindi ka interesado. Or yung person mong hindi interesado. Basta, hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Merong non-committal may single. Gusto niya detached energy lang, ayaw mo na magpatali. Hindi 100% committed itong tao na to, ikaw man to o siya. Oo, tsaka may mga compromises kasi Kailangan ng compromise dito sa connection ninyo. Hindi siya basta-basta, no? Kailangan ng mag-a-adjust kayo sa isa't isa, may mga kailangan baguhin para lang mag-work, makasurvive yung relationship. And you should know to read between the lines and look for what's hidden pagdating dito sa connection ninyo. Kasi pwedeng may mga hindi sinasabi ka dito sa person mo, or pwedeng siya yung mga may hindi sinasabi, or gusto niya ganun ka ka-sensitive, or gusto mo ganun siya ka-sensitive para maintindihan ka, mabasa ka kahit wala kang sinasabi. Mga tipong ganun. Kailangan alam mo basahin yung person yung energies niya, yung iniisip niya, nararamdaman niya. Pagiging sensitive doon sa feelings ng bawat isa, sa needs ng bawat isa. Minsan kasi, alam mo na talagang naiintindihan ka ng person mo kasi minsan kahit hindi mo sabihin, alam niya na kagad. Alam niya pag galit ka, alam mo pag galit siya, yung mga ganun. Kaya niyong basahin yung isa't isa, dapat ganun. Meron kasing mga times na
may silence, hindi nagsasalita yung bawat partido or kung sino man yung isa sa inyo. Diba? May mga ganun eh. So, dapat alam nyong basahin yung isa't isa. Nang walang mga words. Diba? Pagka ganun, ibig sabihin, you really know the person. Kasi kahit na hindi niya sabihin, alam mo kagad. Or alam niya kagad. Diba? Pisces. So, merong earth sign energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede ring may air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede ring may water na kapareho mo. At merong Hermit, Virgo energy. Pagwa-walk out sa gitna ng away or ayaw na ng away, ayaw na ng diskusyon, pagod na, or pwedeng withdrawal lang talaga to, mahilig lang tong mang-abandona, kung sino man to sa inyo, mahilig tumakas sa problema, instead na harapin yung problema, tinatakasan, ikaw ba yan? May escapist attitude ka ba, Pisces, o itong person na nakakadeal mo? Okay. Ayaw na. Ayaw na makipaglaban nito. Ayaw na makipagtalo. Yun lang yun. May delay pagdating sa business transaction or sa pera. Oo. So, kung may ina-expect kang pera, pwedeng hindi ganun. Pwedeng hindi agad-agad. Pwedeng may waiting period or hindi ganun kalaki yung amount na kikitain mo rito. Oo, yun lang yung nafe-feel ko dun. Tapos, may stalker energy. With the Page of Swords. Pwedeng air sign. Oo. Binabantayan ka nito, kumukuha siya ng information sa'yo, or vice versa, kung ikaw gumagawa nun, hindi ko alam ha, bahala na kayo. Oo. Inaalam niya yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Nosy. Or curious, no? Pwedeng hindi naman talaga siya marites, hindi naman talaga siya, alam mo yun, pwedeng nakikurious lang. Nakikurious, ano nang ginagawa mo? Ano nang meron sa'yo ngayon? Or kung ikaw yan, nakikurious ka dun sa tao na yun? Anong pinagkakaabalahan? Anong pinagkakakitaan? Saan ka kumukuha ng ganito, ganyan? Saan ka kumukuha ng pera? Meron eh, may nakikurious dito eh. Alam mo, hindi lahat ng family members mo, kakilala mo, sinusuportahan ka dyan sa ginagawa mo. Oo, pwedeng iba dito, hindi sila proud sa ginagawa mo. Ngayon, kung ano man yan. Oo. Hindi ko nga alam kung kinahihiya ka nila, ng pamilya mo. Pero pwedeng ganun eh. Pwede hindi naman kinahihiya, pero hindi sila proud dun sa ginagawa mo. Especially, dun sa source ng income mo. Yun yung nafe-feel ko. Kasi pwedeng money related. Pwede may mga intriga pagdating sa mga magkakaibigan. Pwedeng may misunderstanding. Pwedeng dati ka-close mo, tapos biglang hindi na. Hindi ko lang alam kung may mga halong inggit ito, or yun na nga. Or hindi ko alam, iniiwasan ka ba nila for some reason. Ayaw na nilang i-associate yung sarili nila sa'yo. Kasi nga pwedeng may nalaman sila, nas nahihiya na sila na, oy, ayoko na makitropa dito kay ganito, ganyan, kasi nalaman ko ganito, ganyan. Basta may mga ganun. May ganon. Dati ka close mo, tas biglang hindi na. Kasi nga pwedeng nandiri, or hindi sila proud sa, alam mo yung, sa amin, ganun eh. Pamilya man yan or friends. More on sa family or friends na circle.
Oo, may pagpo-fall out eh, pagdating sa mga magkaka-close dati o magkakaibigan dati. Parang dating ka-close mo, tas hindi na. Oh, biglang, ano na, parang deadman na. You have two of swords, reversed. Sa tingin ko, this is an ending ng ano eh, pagiging stuck. Kung dati, hindi ka makapag-decide, hindi mo alam yung gagawin mo, makiklear na yung ganong energy. No? Eventually, makaka-make ka na ng move, eventually makakapamili ka na. Kasi minsan ito ay period ng confusion kung alin yung path na tatahakin mo or alin yung pipiliin mo eh. Pero nakita ko na maaaring nakapamili ka na or makakapili ka na. Hindi ka na mai-stuck din sa situation mo na yan. And, so this involves an air sign. Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius. Tapos ito na yon si Hermit. Nako, extreme na naman itong pag-isolate mo sa sarili mo. Lumalayo ka na naman. Ito yung sakit mo, Pisces eh. Mahilig kang mag-retreat. Mahilig kang lumayo. I-detach yung sarili mo. Unnecessary. Minsan hindi naman talaga dapat. Di kailangan. Pero ewan ko, you have developed this habit ng parang nagsha-shutdown ka na lang, hibernation mode, rogue mode, alam mo yun? Out of the radar mode, hermit mode, yun. Meron kang ganito, na inilalayo mo lagi, ina-isolate mo yung sarili mo. Naging sakit mo na to, Pisces. And minsan hindi to nakakatulong. Mostly, hindi siya nakakatulong. Sa ngayon, kung ako tatanungin, itong situation mo, hindi to makakatulong. Na talikuran mo to, takasan mo, ignorin mo, iwasan mo. Ghosting, abandonment, hindi ko alam. Mahilig ka sa ganun eh. Yung bigla ka na lang magdi-disconnect, i-detach mo. Ewan ko. Kung ikaw man yan, yung person na nakakadil mo. Okay? Yung pa natin yung mga closing messages. Pwedeng may Virgo dyan. Oh, matters of the heart talaga. Doble na. Ayan oh, matters of the heart. Lagay natin dyan. Special someone mo to. Siguro nga talagang pag-ibig na yan. Kung ano man yung nararamdaman mo dito sa current person mo. Romance eh. Or pwedeng may nahuhumaling sa'yo. Sino man to? Hindi ko alam eh. Basta, importante sa puso mo to. Tao man ito or kung ano man itong ginagawa mo. Ginagawa mo yan dahil malalim ang meaning para sa'yo. Dahil ginagawa mo siya out of love. Dahil may pakialam ka. O yun nga yung sinasabi ko, yung tao na concerned sa'yo. Hindi ka lang yan mahal. May malasakit talaga sa iyan. Ito yung taong sinasabi ko kanina na gusto niya mapabuti ka. May Itong tao na to, siya yung mag-heal ng mga wounds mo. Emotional wounds, traumas, kung sino man yan. Jowa man yan, o kaibigan, hindi ko alam kung ano yung nag-a-apply sa'yo. Merong period ng walang kasiguraduhan with the clouds. Ito ay temporary. Pwede pang magbago to, kung ano man ito. Maaring magdulot sa'yo ng confusion, doubt. Hindi ka makapag-rely dito kasi hindi ka sure eh. Hindi pa ganun kasigurado anong kalalabasan nito or yung mga next na mangyayari. Natatago sa clouds, di ba yung mga clouds unpredictable, nag-iiba ng shape. Ngayon nakikita mo nandyan, mamaya wala na. Yan, situation man yan or
tao, this is someone who is unpredictable. Okay, Pisces, so yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa reading mo. Don't forget to like and share this reading. Take care, God bless, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.